Kevin Kiambao recently na nag-triple-double with 17 points, 11 rebounds, and 14 assists. According to Sir Pong Docanes, ito ang first triple-double recorded in the UAAP since CJ Cancino's 2014-10 performance back in 2018. Noong una, ayaw ko pa dapat gawa ng videos kasi mababasa ko lang for sure ay yung mga 6'4", dapat point guard yan, comments. Pero since UAAP, wala masyado nagko-cover dito sa YouTube. Feeling ko responsibilidad kong gumawa at the very least. So sa video na to, ibe-breakdown natin yung offensive skill set ni Kevin Kiambao para matulungan tayong masagot ang tanong kung gaano ba talaga siyang kagaling. For basics, si Kevin Kiambao ay isang forward from LaSalle. Yung height medyo magulo, may mga nagsasabi na 6'8", 6'7", 6'6", 6'4", 6'5". Pero ako, based from my eye test and yung likely na totoo, sabihin na lang natin na around 6'4 or 6'5-ish. Height lang naman yan. Least important information yan sa video. Anyway, si KQ nakilala dahil sa time niya with Gilas kung saan pinakita niya yung passing skills niya. Pero ang laging naging kritisismo sa kanya ay yung size niya and defense. Kasi standing at sabihin na nating 6'4", 'di ba? Ang posisyon na nilalaro nito even sa Gilas is 4'5", which is medyo undersized pa rin. So kailangan bumawi sa speed. Pero at that time nung nasa Gilas siya, in terms of speed and mobility, medyo alam mo yun, hindi pa nandun sa tamang spot. Pero ngayon sa LaSalle, he's shown considerable improvements in terms of his weight, mobility, and overall speed. So nakakasabay na siya sa perimeter ngayon. And as of writing this, nag-average siya ng 17.4 points, 10 rebounds, and 6.2 assists per game sa UAAP season niya ngayon. Pinaka-impressive para sa akin ay yung 36.8% from 3. So that's 25 out of 64 total. Pero quick tangent lang, I'm not making a comparison ng skill set nila. Hindi sila parehas na player, magkaiba sila. Yung kung paano lang sila nag-e-exist sa offense ng team nila. Si Kiambao at si Francis Lopez, medyo same sila ng role sa teams nila. Why? Kasi they can both sort a dribble pero not to the point na makakapag-create sila ng plays consistently na hawak nila yung bola. Kaya sa 4 sila nilalaro. Hindi dahil sa power forward na sila, 2023 na wala ng power forward. Pag sinabi nating power forward, mga Jason Maxil yan. Pero ngayon, yung mga power forward ngayon, Jason Tatum, Pascal Siakam, Paulo Banchero, not necessarily power forward, wings pa rin sila. Kumbaga ito yung position na masasabi natin talaga na medyo positionless. Kaya 4 si Kiambao kasi sa opensa nila nalalagay siya sa posisyon na malimit yung dribble niya yet still having the ball on his hands para makahanap ng opportunities and plays. Kasi once na maging tres ka na sa position, medyo required ka na mag-dribble and mag-create eh. Unlike pag 4 ka, kahit wing yung laro mo, yung mga gagawin mo sa court, compact lang and direct. Kumbaga, no bullshit. Pag salo mo ng bola, make a play. Here's a diagram para ma-explain ko ng maayos yung ginagawa ni KQ sa LaSalle. Let's say empty side drag screen. The 5-man rolls and si 4-man magre-replace. This is what we call roll and replace. Ang purpose nito is to keep the help side defender busy while also having the ability na mag-flow yung offense sa kabilang side. So makikita nyo kahit na 4, nasa perimeter pa rin. Perimeter player pa yan and actually playmaker pa nga. It's not always about the position and height. Dapat i-consider din natin yung skill set ng mga players and yung role nila sa offense. Diba? Paano magiging power forward to nasa 3-point line? Anyway, speaking of role, since si Kiambao ang biggest strength niya ay yung playmaking niya, kailangan makita niya yung buong court. That's why to make Kiambao more effective, nilalagay siya palagi sa tuktok as a delay or trail. Sa play na to, fast break attack ng LaSalle. Trail si Kiambao sa play. Nakita niya open siya so he took the shot. Same here, early offense. Instinct ng opposing bigs lagi ay mag-protect ng rim at ng paint. So naiwan si Kiambao bukas para sa 3 points. Sa play naman na to, trail ulit siya. Catch and go, drive middle, kick out. As we can see again, yung opposing defender, laging instinct is to protect the rim, which made Kiambao open pagkatapos ng pass back. Dito naman again, trail ulit si Kiambao. Mas dikit na yung defender, so since yung bantay niya is medyo on the slower side pa rin kasi nga 4, minsan inaatake ni Kiambao off the dribble and yan yung isa sa mga improvements niya this season. Sa play naman na to, may downhill momentum si KQ, paint touch, 2 points. Now, since si KQ, capable scorer even with the ball, 17 points per game kung maaalala natin, makikita natin sa play na to, nakaka-attract siya ng help defenders, of course. Sa play na to, he drove with his left, pump fake, then nakita niya na may extra defender. So, ang ibig sabihin nun, libre yung kakampi niya sa gitna ng court. Same sa play na to, no fluff, catch and go,
drew 2 defenders, nakita niya na may help, pass sa gitna, 2 points. Yun yung maganda kasi since galing sa labas si KQ, kitang-kita niya yung defense ng kalaban. Kung merong mag-help, kung walang help, kung merong mga cutters, etc., kita niya lahat yun. Now, sa mga plays na to, roll and replace naman. As we can see here, angle pick and roll. Habang nag-roll yung big, si KQ nag-replace. Makikita natin yung tao ni KQ nag-sync kasama ng roll, which is the correct defensive coverage para sa play na to. Pero that also meant longer closeout na mas madaling atakihin off the dribble. Same play dito, pero since X-out yung defensive coverage, full rotation to from NU. Pero as they always say, mas mabilis ang bola kaysa sa tao. Dito, iba naman, pick and pop para kay Kiambao. Meron pang flare screen na kasama. So again, long close out coming from the side. So nag-drive si KQ with his left, 2 dribbles, diretso angat. No nonsense. Just quick, decisive basketball. Okay, punta naman tayo kapag hawak niya na mismo yung bola. Sa play na to, galing sa turnover, si Kiambao nag-lead ng fast break. Look how quick he scanned the floor. Alam niya kagad na if dinerecho niya tong bola na to sa gitna, magko-commit yung defender. And probably malilibre si Philip sa lane niya. Dito naman 5 out, nasa wing si KQ. Kahit nasa kabilang side ng court si Nele, dahil laging heads up si Kiambao, nakita niya na yung depensa kay Nele, overly aggressive, and si Nele nag-cut papunta sa basket. Ang detail dito is yung velocity ng pasa. Kung yung pasa maere or medyo malobo, hindi to aabot, probably masusundot. Pero since yung pasa diretso and walang ere, na-close ni KQ yung gap between the pass and his teammate. Dito naman medyo kabaliktaran. May 2 defenders sa harap ni Kiambao, which meant if bullet pass ang gagawin niya, mahihirapan siyang ilusot sa gitna or even a bounce pass. So ang ginawa niya, nilab pass niya sa tuktok. Sa play naman na ito, makikita natin na walang window to make a bounce pass kasi nagdidig dito yung help defender galing sa labas. So ang pasa na ginawa ni KQ ay dun sa walang extra defender. Grabe. So ito yung progress ni Kevin Kiambao as a player ngayon. Before, yes, magaling siyang pumasa. Pero ngayon, kahit na yung dribbling niya hindi pa rin good enough to be a 3-man, I still say na yung role niya sa offense ng Lasal, in which meron siyang freedom to play, make, and create plays, is still a huge improvement sa kung ano siya before. So ako interesado akong makita sa mga susunod na months or years kung paano pa magi-improve si Kiambao. Kasi actually nagulat ako kay Kiambao. Coming into the season, hindi ko in-expect na magiging ganito siyang tipo ng player. Siguro we can hope na itong improvement ni KQ magpatuloy at mag-translate pag national team na ang usapan, kapag gilas na, diba?